So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala muli si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So today, our scripture or our devotion talks about God works in the midst of pain. So our scripture is all about Genesis chapter 45 verse 4 to 7. So NIV version. Then Joseph said to his brothers, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed and do not be angry with yourself for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now, there has been famine in the land, and for the next 5 years, there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for your a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance." So, sa ASND version naman po, "Lumapit kayo," sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. "Ako nga si Jose, ang iyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Egypto. Ngunit, huwag ninyong ikalungkot na ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang iyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang taggutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukidin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi." So, dun po sa video ni Pastor Russell is nagbibigay din po siya sa kung paano gumagawa ang Diyos sa gitna ng ating mga sakit at paghihirap. So, ginamit ni Pastor Russell ang kwento ni Joseph upang ipakita na kahit nasasaktan tayo ng ating mahal sa buhay, may malaking plano or mas malaking plano ang Diyos na gumagana sa likod ng lahat ng ito. So, yung mensahe po kasi ng ating mahal na Panginoon sa buhay ni Joseph ay malinaw. Kahit na tayo ay may pinagdadaanan or dumaan sa mga matitinding pagsubok at sakit, ang Diyos ay may isang layunin or may layunin na patuloy na kumikilos upang magdala ng mabuti sa ating buhay. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, our teaching, first, our loved ones can hurt us most. So, sa Tagalog po nito is may mga tao or ang mga taong malapit po sa atin ay may kakayahan din na saktan tayo ng mas labis pa kaysa sa ibang tao. So, katulad ni Joseph ay ipinagbili siya ng kanyang mga sariling kapatid. Isang matinding sakit na tiyak na kanyang naranasan ay hindi malilimutan. So, sa ating buhay, maaari ang mga pinakamalapit sa atin ang magdudulot ng pinakamalalim na sugat or pinakamatinding sakit. Kasi sa ganung paraan kasi is kailangan natin matandaan or kailangan natin tandaan na kahit ano ang mga sugat na ito, galing man sa malapit sa atin or malayo, is hindi ito nangangahulugan na iniwan tayo ng Diyos. Ito yung sakit na magiging magaan para sa atin kasi maaaring isa siyang bahagi ng mas malaking plano sa atin ng Diyos para sa ating future or sa ating buhay. So, second naman po na teaching is revenge worsen our pain. So, yung paghihinganti pala is nagdudulot din pala ng mas malalim or karagdagang sakit. Kasi, sa halip na magiganti kasi tayo, sa halip na maghigante si Joseph, pinili niya na magpatawad sa kanyang mga kapatid. Kasi, alam niya yung paghihigante ay hindi magdadala sa kanya ng kasiyahan at kapayapaan or kaginhawaan sa kanyang puso. Sa halip, syempre, ito ay magiging sanhi ng patuloy na galit niya, bitterness, poot, ganun, sa kanyang mga puso. So, yung pagpapatawad na ginawa ni
Joseph is nagdadala sa kanya ng kapayapaan at kalayaan mula sa poot. So, dapat ganun din tayo. Dapat kahit na sino man yung nakasakit sa atin, mapalapit man or mapalayo or malayo, dapat marunong tayo magpatawad kasi ang Diyos nga nagpapatawad eh. Ikaw pa kaya na na pinatawad niya, hindi ka magpapatawad. 'Di ba? So, next naman po is yung last teaching natin is God works in the midst of pain. So, katulad ni Joseph si Joseph is nakaranas siya ng matinding paghihirap. Pero dahil nangibabaw sa kanya yung pananampalataya niya sa Diyos, is alam niya na si God is meron siyang malaking plano para kay Joseph. Ganun din sa atin. Kumbaga, ginamit na ni God si Joseph sa kanyang mga karanasan upang magdala ng kaligtasan sa maraming tao. Kabilang na ang kanyang sariling pamilya na pinagbili siya o binenta siya. 'Di ba? Kung iisipin mo, sobrang sakit nung binigay ng pamilya niya kasi binenta siya eh. Pero pinatawad niya, 'di ba? Kasi sa mga buhay natin, maaaring hindi natin agad makita yung layunin sa atin ng Diyos. Syempre, may times doon na magtatanong ka sa sarili mo eh. Pero kung talagang nagtitiwala kay God na may malaki siyang plano sa'yo, you will never question yourself about your worth, about your pagkukulang, kasi si God na ang magpupulfill niyan. Kasi kailangan magtiwala lang tayo sa Kanya, tapos patuloy siya na kikilos para sa ating mga kabutihan. So, next naman po is dadako tayo sa application. So, yung first application is forgive just as God has forgiven us. So, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan tayong magpatawad. Katulad nga ng pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kasi 'di ba, ang Diyos nagpapatawad, tas tayo sobrang tigas ng puso natin, hindi tayo magpapatawad. So, sa madaling sabi kasi, yung kapatawaran ay alam nating hindi madali. Lalo na kung talagang sobrang diin, sobrang lalim ng sakit na binigay nila sa atin. Pero kasi, para kay God, ito ay nagpapakita sa atin ng halimbawa para sa atin sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. So, yung pagpapatawad kasi is isang desisyon na nagpapalaya sa atin mula sa galit at poot. So, nagbibigay din ito ng, syempre, kapayapaan at kaginhawaan sa ating buhay. So, next is yung last application is discover God's ultimate purpose. So, syempre, sa gitna ng mga pagsubok natin, sakit, ganun, bitterness, mahalagang itanong natin sa Diyos kung ano ang nais niyang ipakita o ituro sa atin. Yung mga lessons, yung ano yung dapat natin ma-overcome, ano yung dapat ma-vision natin doon sa plano niya, para yung bawat pagsubok is para yung bawat pagsubok, meron siyang lesson, meron siyang aral, meron siyang layunin na maaaring hindi agad natin nakikita kasi nabubulag tayo lagi sa galit, tapos sa pride. Yan, pride ang pinaka-word natin ngayon. Kasi sa pagtitiwala natin kay Lord is matutuklasan natin yung kanyang mas malaking plano para sa ating buhay. Malay mo, ako, ang ini-aim ko lang is maging beauty queen. So, ang ini-aim niya pala ni Lord sa akin is maging president ng Philippines. O, di ba, mas malaking plano. Pero, syempre, dapat magtitiwala ka. Babaan ng pride. At, syempre, efforts na rin. Efforts and action sa gusto mong mangyari sa buhay mo. So, next, dadako na po tayo sa last part. So, yung last part po natin is yung discussion. So, our discussion is why should we focus on what God has been accomplishing all along instead of harboring bitterness. So, for me po kasi is dapat tayong nakatuon sa mga ginagawa sa atin ng ating mahal na Diyos sa ating buhay. Kasi, sa halip kaysa sa magkimkim tayo ng galit at poot at bitterness. Kasi,
Una na dyan is yung pagpapakumbaba. Pag walang pagpapakumbaba, hindi ka matututong magpatawad. Ayan ang laging magkasama, ang pagpapakumbaba at pagpapatawad. Kasi, ang pagpapakumbaba is simbolo ng pagpapatawad na nagbibigay ka ng kapayapaan, hindi lamang sa sarili mo, kundi sa kapaligiran mo. So, kung iisipin mo lang yung kung iisipin mo lang yung paghihiganti kasi is hindi niya kayang ibigay. Hindi niya kayang ibigay yung kapayapaan na ini-aim mo. So, yung si Lord, as gusto niya laging may mas malaking plano nga at layunin para sa atin. So, kadalasan ay higit pa sa ating mga pinag-iisip. So, kapag pinipili natin yung magkimkim, magalit, pride, is pinipigilan natin yung mga sarili natin na makita at maranasan yung gustong i-aim ni God or yung kabutihan na gustong maranasan ni God sa ating mga buhay. So, pangalawa naman is yung pagtuon sa mga gawa ng ating mahal na Diyos is nagbibigay sa atin ng pag-asa at kalakasan upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Kumbaga, ito po kasi yung nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging nasa tabi natin, gumagawa at kumikilos para sa ating kabutihan at ikakabuti natin. So, panghuli naman is yun nga, ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad po kasi is nagpapakita ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Diyos. Kapag pinili po kasi natin ang magpatawad, ipinapakita natin na naniniwala tayo sa kapangyarihan ng ating mahal na Diyos na magdala ng kabutihan at ikakabuti mula sa ating mga naranasan. Kahit na yung mga naranasan natin is yung puno ng sakit, puno ng puot, puno ng galit, puno ng pride, sa ganito po kasing paraan is nagiging malaya tayo mula sa sa pagkakakulong sa puot at galit. Kasi nagbibigay din po kasi to sa atin ng pagkakataon na ang mga sarili natin is maranasan ang tunay na kaligayahan, kaginhawaan at kapayapaan mula sa Diyos.